Okay, so pag-usapan po natin ngayon yung pinakabagong development between Senator Amy Marcos and the President, si PBBM. So kagabi po kasi sa INC Rally for Transparency, Accountability and Justice, November 17, 2025, na invite po si Senator Amy doon as one of the guest speakers. And then meron po siyang mga personal revelations na binanggit doon na mabibigat po if you ask me. So ako po, I was also invited kahapon to speak and I did my part. So doon po sa mga curious kung ano yung diniscuss ko doon, ilalagay ko na lang po sa description yung video nung message ko. But anyway po, going back, kahapon po no one expected na ito yung magiging contents ng message ni Senator Amy. Kasi yung mga guests naman po, like ako po personally, nung pag-invite sa akin, binriefing naman po ako na yung magiging agenda is directly tungkol sa accountability, transparency, and justice. So nagulat lang po kaming lahat kasi yung message ni Senator Amy, although related pa rin naman po siya dun sa tatlong topic na yon, ay talagang may personal touch or personal na, kasi it's an issue po that affects us as a nation pero more personal po sa kanya kasi kapatid po yan yung binabanggit niya dyan na gumagawa ng mga ganong bagay as per dun sa statement niya. Okay, so anyway po, i-discuss ko na lang sa inyo yung facts. Bibigyan ko kayo ng brief summary kung ano ba talaga yung laman ng message kasi mahaba po to. This is a 28-minute speech yung ginawa ni Senator Amy. And then magdi-discuss lang din po ako ng mga legal principles na I believe is applicable po to this message ni Senator Amy Marcos. So good day po my fellow taong bayan, and to start things off po, of course, yung facts muna ng discussion natin ang papag-usapan natin. So para po sa mga gusto makita kung ano yung actual message na ginawa ni Senator Amy, ito po yung video na yan, itong 28 minutes sa Facebook page po niyang Senator Amy Marcos. Okay, basta meron pong Meta verified blue check, then that means that is the legitimate page of the person na pinangalanan dito. So punta lang po kayo dito. Ang pangalan po is facebook.com/Amy Marcos yung username. Then ito po yung cover photo niya ni Senator Amy as of the date ng posting nito, which is November 18. Ito rin po yung profile photo. 3.4 million followers. Okay, so punta lang po kayo dito and then scroll down lang po kayo niyan sa baba. Hanapin nyo tong 28-minute na video. And then wala po siyang caption actually. Pero kung i-play po ninyo, ito yung binanggit niya dun sa INC rally. Para sa transparency, accountability at justisya. Okay. So hindi na po natin papakinggan yan because unfortunately that is 28 minutes. So wala na po tayong panahon para panoorin to. So ibibigay ko na lang po yung summary. Yung pinaka-summary po dito, unang-una ginawa po ni Senator Amy or sinabi po ni Senator Amy dito is that alam na daw ng family nila way back pa yung illegal drug use, yung alleged illegal drug use po ni PBBM even by their father. Yun yung statement niya dyan. And then diniscuss din niya dyan yung pagpa-party-party daw ni PBBM together with his friends. Tapos may mga pinangalanan po siya doon na mga, yung iba po doon ay government officials natin, public servants currently serving as of the time ng recording nito. And then may diniscuss din po siya na siya daw mismo rin ang naglilinis kasama yung mga security nila sa mga kalat every time daw nagpa-party-party si PBBM before. And then she also mentioned na si Congressman Sandro Marcos daw po, the son of PBBM, is also a user at that yung hindi daw niya makaya or masikmura is nung in-invite din or yinaya daw yung mga anak niya maging user. Yun yung mga allegations po, yung summary. In other words po, yung pinaka-allegation sa niya dito is that si PBBM, si First Lady Liza Araneta Marcos, also si Sandro Marcos, ay mga illegal drug users daw as per Senator Amy Marcos. And yung conclusion niya dito is because of that, dapat daw umuwi na si PBBM, magpahinga na, iparehab daw niya. And yan po basically yung call niya. So yung first question na lang po talaga natin is whether or not ito bang message ni Senator Amy Marcos ay pasok pa dun sa tatlo na agenda nitong rally, which is transparency, accountability, and justice. Okay, so kung ako po ang tatanungin ninyo, it can be argued naman po na pasok pa rin siya dun sa tatlo, considering na pag magtuloy-tuloy po kasi talaga to into actual cases, tapos let's say later on, lumabas kung ano yung katotohanan na totoo nga yung mga allegations si Senator Amy. Kung lumabas nga na ganun yun, then that can fall under accountability and transparency. Diba? Kasi tatandaan po natin si
President Bongbong Marcos is the President of the Philippines, diba? Therefore, he is a public servant. So kahit na po parang personal na tong message ni Senator Amy kasi she's directly correlating it to a family member niya. So it appears, diba, na para yun siyang personal or family matter. However, tatandaan po natin, yung pinangalanan po kasi niya is a public servant and yun pa talaga yung highest ranking officer or elected official natin sa bansa. Therefore, that is a matter of public interest. So if that is a matter of public interest, edi pwede po talaga yan i-scrutinize ng public, diba? Kasi the health of the president is a cause of concern for the public. And nasa constitution po yan actually na in times na there is grave or serious issues on the health of the president, it must be made known po to the public. Okay, so yan lang po yun. Ulitin ko lang po, it appears na parang personal matter to, family matter. But since public figures po sila dito yung involved, therefore it is subject really to transparency and accountability being a public servant. Lalo na po presidente kasi yun tao na pinangalanan dito ng isang senator natin, 'di ba? And yun nga po, the health of the president is a matter of public interest. Okay, so hopefully klaro po 'yan. And then yung next issue na lang po natin is whether or not kailangan ba talaga under oath para paniwalaan natin yung mga ganitong statements. Okay, so ang masasabi ko lang po dyan ay hindi po yan kailangan under oath para paniwalaan natin o hindi. 'Di ba? Kasi tatandaan natin unang-una, wala pa naman po ito sa korte. 'Di ba? So yung mga compliance purposes, legal compliance purposes or matters sa court does not necessarily apply. 'Di ba? Because ito pong ginawa dito ni Senator Amy Marcos, kung ako po ang tatanungin, this will fall under what we call a political speech. 'Di ba? And kaya ko po nasabing political speech yan siya kasi yung dinidiscuss po niya will affect the political mileage of another political person or a political figure, specifically the President of the Republic of the Philippines. Diba? So ang mangyari kasi niyan dahil dito pwede bumaba nga yung political mileage, therefore the trust ratings, the reputation of that political figure who is the president can be affected. Diba? Therefore, kung ako po tatanungin, this is a political speech. And if it is a political speech po, hindi naman kailangan yan under oath. Diba? Kasi ito po, imagine niyo na lang, kung lahat po ng political speeches needs to undergo taking of oath para paniwalaan natin, it would lead to a very unreasonable situation for everyone. Kasi pag sabihin mo po or pag mangampanya ka, tas may sabihin ka na, I promise to build mga ganitong kalsada, mga ganitong highway, bibili tayo ng mga kung ano-anong ambulance dyan, tapos hindi ko kayo gagawan ng ghost na project. Tapos sabihin kayo ng mga viewers, parang, sir, kailangan mo manumpa para maniwala kami sa'yo. Oh, in that situation, very unreasonable, di ba? Kasi that is also a political speech. Although yung ganung klaseng political speech po is more on yung positive campaigning, yung tungkol sa mga accomplishments or plano mo, yung pinapag-usapan. Pero po, nevertheless, kahit ganun yun siya, a political speech po is still a political speech, di ba? Kahit na pro-campaigning yan or negative campaigning. So in both instances po, if you will require every candidate to be under oath while making political speeches, it will really lead to an unreasonable situation para sa bansa po natin. Okay? So again, ulitin ko lang po, itong ginawa ni Senator Amy, it is a political speech because it will affect the reputation of a political figure. Therefore, hindi po ito kailangan under oath para paniwalaan ng taong bayan. At the end of the day, depende po talaga yan sa tao kung whether or not maniniwala sila sa isang politiko na nagsasabi ng mensahe related to politics. At ang isa pa pong idadagdag ko dito, kaya ako nasabing political speech din to siya, kasi this is a related po sa health of the president, di ba? Kasi illegal drug use related naman po yan sa health. And like what I explained earlier, yung health po ng president nga is a matter of public interest. Therefore, pasok talaga yan sa mga political discussions and public matter discussions, 'di ba? So hopefully mas klaro po 'yan at mas naintindihan po ninyo kung gaano ka-unreasonable kung kailangan ng lahat ngayon manumpa para lang paniwalaan natin. At the end of the day po, depende po talaga yan sa atin. Maging observant po tayo. Let us review the reputation, the credibility, and the integrity of the person, the political figure na nagsasalita, kung whether or not credible ba siya at deserving ng tiwala natin. Okay, ganyan po yan dapat basta political speeches ang pinapag-usapan.
And then, yung last lang po nating issue na i-discuss natin ngayon is whether or not si Senator Amy Marcos ba is a credible or reputable person na dapat pagkatiwalaan natin sa pagsabi niya ng ganitong statement tungkol kay PBBM. So, una po dyan, ang ginawa ko ay nag-research ako kay Senator Amy Marcos kung meron ba siyang record na naninira siya ng pangalan or reputation ng ibang tao. And based on my findings sa research ko, wala naman pong any case kung saan inattack directly ni Senator Amy yung reputation ng ibang tao. Wala po akong nakitang ganun. Okay? Alam ko po meron siyang mga ibang ginawa na questionable, but that is not related to destroying or besmirching the reputation of another individual. So, ang point ko lang po dito, this appears now the first time na sinisiraan ni Senator Amy ang ibang tao out in open na very serious and grave yung mga accusations. So yan po ang una kong masasabi dyan. And then pangalawa po ang masasabi ko dyan is that ito ring ginawa ni Senator Amy is something na hindi siya madaling gawin, 'di ba? Kasi kung isipin po ninyo itong mga ginawa niya, itong mga pinagsasabi po niya dito, hindi lang naman si PBBM yung maapektuhan eh. It is her entire family. The family name nila of Marcos. So that takes a lot of courage and bravery para magawa yun siya. Yun yung ito po yung mga factors na kailangan nating timbangin kung whether or not papaniwalaan ba natin siya. Okay? And then isa pa po na kailangan din or pwede nating i-consider sa pag-determine kung whether or not dapat ba paniwalaan natin si Senator Amy is because po of the fact na she is put in a very unique situation po kung ako tatanungin ninyo. Diba? She is, number one, a Senator of the Republic of the Philippines. Diba? Therefore, meron po siyang loyalty talaga dapat dun sa sinumpaan niya, sa oath of office niya, and sa Constitution po being a public servant. Tapos, she has to balance that with her loyalty to her family name or to her family, sa Marcos family po. So, she is put in a very unique situation. So, pwede nga natin to siya sabihin na sui generis din eh, a class of its own, itong position ni Senator Amy kasi presidential sister, tapos senator din. So, meron siyang loyalty to the country or loyalty to the family. So, sa part po niya, it also takes a lot of balancing. And I'm sure sasabihin ng iba niyan na kaya to ginagawa ni Senator Amy kasi DDS siya, therefore mas gusto niya ma-oust yung nandun kasi may kinabang siya. But again, we have to remember, hindi to madali gawin kasi pamilya na yan eh, yung pinapag-usapan nila, di ba? Sa atin, as the outsiders, madali lang tayo magsabi na ginagawa na lang niya yan kasi may political advantage for her, ganyan. Madali po yun sa atin sabihin kasi yun nga po, we are only outside observers, di ba? Meron pa po yung mga family dynamics inside na hindi na natin alam. So anyway po, ang point ko lang talaga dito, yun nga, mahirap tong ginagawa niya. It really takes a lot of balancing. And sa ngayon, yung ginawa niya, mas mukhang pinapaboran niya yung oath of office niya as a public servant kaysa dun sa loyalty niya sa family. Okay? And alam ko, again, sasabihin na mas pabor lang kasi DDS naman to sa Senator Amy. Unfair po yun kung ganun agad tayo ka-conclusory. Kasi we have to remember, yung actions niya, unless proven otherwise, it is presumed to be legitimate kasi she is a senator din po, di ba? She also has an oath of office to uphold and that she must also defend the Constitution and the interests of the people. So yan yung maging presumption niya na yung ginagawa niya to for the interest ng oath of office niya as a senator and for the interest of the people, not necessarily for her own political agenda. Okay? So yan po ang masasabi ko. So kung tatanungin po niyo ako directly kung whether or not dapat ba pagkatiwalaan natin Senator Amy, hindi ko po yan sasabihin sa inyo kasi magiging bias po ako, di ba? And I don't want to influence you with my decision. Kaya po nilay down ko na lang sa inyo yung mga bagay-bagay na pwede natin i-consider to weigh and balance things out kung whether or not we should trust this statement ni Senator Amy. Okay, so yan lang po ang masishare at masasabi ko sa inyong lahat, my fellow taong bayan. So hopefully klaro po yan. If you like more legal videos, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!